Nabuntis ako ng anak ng aking amo, pero ipinakasal agad nila ito sa pinsan niya at binayaran ako ng 100K with plane ticket pa uwi ng Pinas. Hindi ko po alam kung tama bang dito ko ilabas ang lahat bago po ako makauwi ng Pinas at baka dito ko na lang talaga kayanin. Sabihin ang katotohanan, tahimik lang po akong tao. Sanay na lunukin ang sakit simula nang mag-abroad ako. Pero ngayon, parang sasabog na ang dibdib ko nalaman ng amo ko na may relasyon kami ng anak nila. Hindi po ito panandalian. Hindi po ito laro. Matagal po kaming nagtaguan, nagtiisan. Nagplano ang alam ko, kahit mahirap may direksyon, kahit wala silang basbas. Basta kami sapat na hanggang isang araw, bigla na lang po akong tinawag. Hindi para kausapin, hindi para pakinggan, para ipaalam lang ang desisyon nila. Ipinakasal pala agad nila ang anak nila. Hindi lang sa iba, sa sarili nilang pinsan pa talaga. Siguro mga nasa third cousin nila. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o matatawa sa sobrang absurdo ang mas masakit. Wala lang siyang imik na sumunod sa kanyang parents. Walang laban. Walang paliwanag. Walang kahit isang patawad, ganun ba talaga ang mga ibang lahi. Walang konsensya. At doon na rin sinabi sa akin na pauuwiin ba ako ng Pilipinas? Para raw matapos na ang problema, bigyan daw ako ng 100,000 with plane ticket. Parang ang dali lang burahin ng lahat. Parang di ako naging bahagi ng buhay nila. Akala ko doon na nagtatapos ang sakit. Pero doon pa lang pala magsisimula ilang araw, bago ang kasal nila. Nakita ko ang medical record na itinago ng pamilya nila. Hindi ko po sinasadya. Nasa bahay lang ako nagliligpit. Doon ko nalaman ang dahilan kung bakit kailangan daw silang ipakasal agad. Kasi ayaw mapunta sa iba ang kayamanan nila. Dapat umiikot lang daw sa kanila at hindi sa kagaya ko lang. Nasaktan ako sa nalaman ko tapos buntis pa po ako at alam nila lahat sila may alam pati siya. Pero mas pinili nilang itago ako. Mas pinili nilang ipakasal siya sa pinsan niya. Mas pinili nilang pauwiin ako para mawala ang ebidensya at ang pinakamabigat. Hindi niya ako ipinaglaban. Kahit alam niyang may anak kami. Ngayon pauwi na po ako mag-isa. May dinadalang lihim na hindi ko pa din masabi sa mga magulang ko. May bata pong hindi pa isinilang. Pero ramdam na ramdam ko na ang bigat ng mundo ang tanong ko po. Paano akong magsisimulang muli kung ang katotohanan mismo ang tinago sa akin? Tama po bang manahimik na lang ako habang sila masayang ikinasal? O may karapatan ba akong ipaglaban ng anak ko? Kahit sirain ko ang katahimikan nilang binili sa pananahimik ko, hindi ko po alam kung galit pa ako o manhid na lang. Pero isang bagay ang sigurado, hindi lahat ng iniwan ay mahina. May mga iniwan lang na piniling manahimik para mabuhay. Sana po mabigyan ninyo ako ng payo, hindi lang para sa akin kundi para sa batang wala pang boses. Hanggang dito na lang po at maraming salamat.